Huwag kang aalis sa likod ko. Mukhang napadaan tayo sa balagatan. Anong ibig mong sabihin? Aswang ang taong nakasalubong natin. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Daniel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Isinilang sa bayan ng kwartero itong si Daniel. Nagtatrabaho bilang tagakatay ng baboy ang ama sa palengke at ang ina naman, tauhan sa isang tindahan sa lugar. Nang mga panong ito nasa edad 16 itong si Daniel, kasalukuyang nag-aaral sa ika-4 na taon sa sekundarya. Madalas lumiliban ng klase ang binata sa kadahilanang kailangan nitong tulungan ang mga magulang sa trabaho. Tuwing Huwebes ng madaling araw, maagang nagigising si Daniel upang magpunta sa katayan at tulungan ang ama sa pagkatay ng baboy. Matapos ay dadali nila ito sa palengke at iiwan naman ng ama si Daniel upang magpahinga. Ang binata ang bahalang maghiwa kapag may bibili sa loob ng maraming taon na pagtulong sa ama. Natuto ito sa pagkakatay hanggang sa maging ganap na matador. Nagustuhan ng may-ari ang trabaho, kaya naman napagkatiwalaan ito sa pamamalakad ng katayan. Dahil dito, maraming mga datihang matador ang nainggit sa binata at kung minsan na pagdidiskitahan, madalas sa pag-iinitan ng mga kasama. Gabi ng Miyerkules, maraming kakataying baka dahil kinabukasan ay Huwebes, araw ng merkado, bisperas ng piyesta sa bayan. Marami ang paghahanda ng baboy na lilitsyonin at karamihan sa mga parokyano, si Daniel ang nais magkatay ng kanilang mga baboy dahil bukod sa mabilis, napakalinis, hindi nagbabawas ng karne sa loob ng lilitsyoning baboy. Gawain kasi ito ng kanyang mga kasama at dahil hindi na tinitimbang ang mga lilitsyonin bago makuha ang parokyano, nagagawa nila itong bawasan upang ipagbili sa iba. Sa tuwing may ganitong okasyon, isinasama ni Daniel ang kanyang pinsang taga-kabilang bayan upang tumulong. Mukhang nanlilisik na naman yung mamata ng kasama mo, Daniel. Hindi kaya magkagulo na naman mamaya? Wika na Larry. Hayaan mo lang sila, Larry. Kung sakaling galawin nila tayo mamaya, yun na ang huling magiging araw nila dito sa katayan. Bilisan mo na. Marami pa ang hindi nakakatay at maghahating gabi na. Kailangan bago mag-2:00, natuog na natin ng mga yan at napatulo. O sige, ako nang bahalang magkatay, ikaw ang bahalang maglinis. Sigurado ka ba ayos lang yun? Oo naman, ako nang bahala. Pag-uusap ng magpinsan. Habang nagtatrabaho, panay ang pasaring ng isa sa mga katrabaho. Nako, mukhang papaldo na naman si Sip-Sip ngayon Daniel, ilang lilitsyonin ang kakatayin mo? Nasa 20, Damian. Gawin mo ng 22. Kasama kayo ng pinsan mo. Nagtawanan ang lahat ng matador. Napabuntong hininga sa Daniel. Ipinagpatuloy ang trabaho. Ngunit hindi pa rin tinigilan ni Damian. Dahan-dahan lang sa kakasip-sip. Baka mamaya yan pati kami masingot mo Mawalan ka ng kasama dito sa katayan. Dito na umalma si Larry dahil ayaw niyang iniinsulto ang pinsan. Oy Damian, yung bunganga mo Sumusobra ka na. Porket hindi ka pinapatulan ng pinsan ko. At bakit papalag kayo? Di palagan nyo. Tignan natin kung sino ang lalabas ng buhay dito. Agad namang inawat ni Daniel ang pinsan dahil bukod sa napakalaki nitong tao, may kakaiba itong reputasyon na kapag nagsimula na itong manakit,
Hindi siya titigil hanggat kumikilos pa ang kalaban. Damian, Larry, tama na. Trabahong pinunta natin dito. Trabaho. Simula nang dumating ka, ikaw ang naging panira ng mga diskarte namin. At isa pa, gusto ko lang talagang patunayan kung totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol dyan sa pinsan mo. Tumigil ka na, Damian. Hindi nalalaban si Larry oh. Ikaw din insan, tama na. Pinapainit ng pinsan mo ang ulo ko. Sa tingin mo titigil pa ako? At sino ka para pagsabihan ako? Hayaan mo nga akong bigyan ng isa tong tao na yan. Nakakapundi na yung kayabangan eh. Wag na, Larry. Kung gusto mo talagang patulugin ng taong yan, wag dito. Malilintikan tayo kaya mo. Naku, kung talagang hindi lang dahil sa'yo, kanina ko pa tiniris yung lintik na yan eh. Tumalikod ang mga ito. Nagpa siyang lumabas muna ng katayan upang magpalamig. Ngunit sadyang makulit si Damian. Sinunda ng dalawa sa tindahan at muling kinompronta si Larry. O ikaw ano? Papalag ka? Walang ibang sasali. Tayong dala. Hindi na naituloy ni Damian ang sasabihin dahil bago pa siya matapos magsalita, tumama na sa kanyang tagiliran ang kamao ni Larry. Sunod-sunod na suntok ang tinanggap nito na sa sobrang bilis, hindi man lang nagawang gumanti. Kahit nakaiga na sa lupa si Damian, hindi pa rin tumigil si Larry. Napailing na lang si Daniel nang makitang lamog na lamog ang pagbumuka nito at wala nang malay. Ay nako, sinabihan na kitang hindi na nga kami lalaban pero makulit ka din ano? Alam mo ba kung bakit kita inaawat, Damian? Dahil kahit pangit yung bunganga mo, gusto ko pa rin sanang iligtas ka sa bigat ng kamao ni Larry. Pero dahil matigas yung ulo mo, ayan, yan ang napala mo. Wika nito. Inutusan nito mga kasama na dalhin sa ospital si Damian at muling bumalik sa pagtatrabaho. Pasalamat lang ang taong yun, medyo nakapagtimpi pa ako eh. Kundi, siguradong salamay pupulutin yan eh. Naku, hayaan mo na. Wala ka namang mapapala sa mga yun eh. Pero may iba ako ha. Dati ko pa gustong itanong sa'yo eh. Saan ba nanggaling yung lakas mo? Parang hindi ka normal na tao. Tanong ni Daniel. Nagulat ito sa tugon ng pinsan. Hindi naman talaga pang normal na tao ang lakas ko eh. Dahil dito oh. Pinakita ang suot na kwintas. Oh, ano yan? Isang uri ng bertud na mula sa mga aswang. Natawa si Daniel sa sinabi ng pinsan. Niloloko mo ba ako, Larry? Bertud na galing sa aswang. Totoo ba yan? Daniel naman eh. Magtatanong ka tapos kapag sinagot, pagtatawanan mo ko. Bahala ka nga. Halika na. Tapusin na natin yung trabaho nang makapagpahinga na. Hindi naman seneryoso ni Daniel ang sinabi sa pag-aakalang nagbibiro ang pinsan. Ngunit isang kaganapan ang nakapagkumbinse sa binata na totoo ang sinabi nito. Dahil wala namang permanenteng trabaho si Larry, ginawa ni Daniel ng paraan upang makapasok ito sa katayan. Hindi naman nagdalawang isip ang amo ng binata. Nakita na nito kung paanong magtrabaho si Larry kaya kaagad niyang pinagkatiwalaan. Dahil wala na si Damian, ikaw na muna ang papalit sa kanyang pwesto. Pero sa oras na makabalik sa trabaho ang taong yun, doon ka pepwesto sa tabi ni Daniel. Sige po, Mang Dado. Salamat po. Walang anuman, sige na. Simulan niyo na ang trabaho nang matapos kayo na mas maaga. Sige po, Mang Dado. Kami na po ang bahala. Nga pala Daniel, bago ko makalimutan, nakapagbayad na pala yung nagpakatay ng lilitsyonin ha. Puntahan nyo na lang mamaya sa bahay para makuha niyo ang porsyento niyong magpinsan. Talaga po, Manong? Buti naman. Sige po, pupuntahan na lang po namin mamaya pagkatapos namin dito. Agad nang bumalik sa trabaho ang magpinsan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang lumantad. Kakalis lang ni Mang Dado
nang dumating ang pangkat ni Damian. Agad itong pumasok sa katayan. Binalibag ang lahat ng mga gamit. Sinisigaw ang pangalan ni Daniel. Agad namang narinig ng dalawa ang kaguluhan, kaya inilapag ng binata ang mga kutsilyo at pinuntahan si Damian. Sandali lang pinsan mukhang naghahanap na naman ng sakit ng katawan tong isang to. Ako nang bahala. Huy, huwag mo nang patulan, Larry. Lalaki ng lalaki yung gulo. Pag pinansin mo pa yan, kukulitin ka ng taong yan. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong gagawin. Huwag ako, Larry. Parang hindi naman kita kilala. Dito ka lang. Ako nang haharap sa kanya. Mataas ang respeto ni Larry sa pinsan, kaya sinusunod nito ang anumang sasabihin. Nanatili sa likod ng binata si Larry habang naglalakad ito papunta sa kinaroroonan ni Damian. Damian, ano ba naman yan? Tignan mo nga yung ginawa mo, dagdag trabaho lang to. Nagkalat yung mga gamit ano bang problema? Wag mo kong pagsalita ng ganyan. Alam mo kung ano ang ginawa ng pinsan mo sa akin. Kaya ituro mo kung nasaan ang taong yun. Damian, lasing ka lang. Kalimutan mo na yung nangyari. Kasalanan mo din naman At sinisisi mo pa ako. Kung bakit ako ginulpi ng pinsan mo. Baliw ka pala Biglang bumunot ng kutsilyo si Damian. Kagad umatras si Daniel. Ngunit desidido ang kalaban na tapusin ang binata. Agad namang hinila ni Larry ang pinsan. Sinalubong ang saksak ni Damian. Kitang-kita ni Daniel ang pagbaon ng kutsilyo sa katawan ng pinsan. Makailang ulit pa itong sinaksak ni Damian. Hindi nakapagsalita si Daniel. Ang tanging nagawa nito, damputin ang kutsilyo na nasa mesa at sugurin din si Damian. Ngunit nang makalapit na ang binata, biglang hinarang ni Larry ang braso. Ako nang bahala dito. Huwag mo nang dungisan ang kamay mo ng dugo mula sa taong yan. Hindi siya karapat-dapat, Daniel. Tumayo si Larry. Isa-isang hinawakan ng sugat. Nanlaki ang mga mata ni Daniel dahil unti-unting naghihilom ang mga ito. Ilang segundo lang, parang walang nangyari. Hindi makaalis sa pwesto si Damian sa sobrang kulat. Siniguro nito ang kamatayan ni Larry sa pamamagitan ng pagpapatama sa atay at puso ng binata. Tinamaan ka sa atay. Sa puso. Paano ka nabuhay? May mga bagay sa mundong to na hindi kayang ipaliwanag ng makitid mong isipan, Damian. Kaya mas makakabuting wag mo nang alamin. Wika ni Larry, sabay sakal kay Damian. Hinila niya ito palabas ng katayan. Ibinalibag sa tumpok ng mga banyera. May sa demonyo kang tao ka. Magantay ka. Malalaman ang lahat na nangyari dito. Isa ka nga baranig. Tignan natin kung sinong papaniwalaan ng karamihan. Ikaw na lasenggo o ako na may matinong pag-iisip. Nagpatawag ng pulis si Daniel. Ipinaliwanag ang nangyaring kaguluhan. Minabuti na lang nito na sabi na pinagtangkaang patayin ni Damian ng pinsan pero hindi nagtagumpay. Dahil alam ng binata na kapag sinabing nasaksak si Larry, hindi maniniwala ang mga pulis dahil wala namang naiwang sugat sa katawan nito. Walang ya talaga yung Damian na yan Halos magmakaawa na mabigyan lang ng trabaho tapos ganyan ang gagawin. Hindi na uli makakapasok ang taong yan sa katay na to. Pasensya na po kayo, Mang Dado. Ang dami tuloy na sirang gamit. Ayusin na lang po namin mamaya pagkatapos ng trabaho. Naku, wala yun. Huwag mo nang isipin. Kung tapos na ang trabaho mo, magpahinga na kayo. Ako ang dapat humingi ng pasensya dahil sa inasalidam yan. Kahit pamangkin ko ang taong yun, hindi ko kukonsinti ng ginawa niya sa katayan ko. O siya, mauna na ako Kailangan ko pa magpunta sa presinto para masampa ng kaso yung walang yakong pamangkin. Maraming salamat po. Kami na po yung bahala dito. Ipapalinis ko na lang po yung katayan pagkatapos.
Pag-alis ng may-ari, pinuntahan ng binata ang pinsan na noon ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Uy Larry, ipaliwanag mo nga yung nangyari kanina. Hindi ko talaga maintindihan. Alam ko bumaon lahat ng saksak ni Damian sa'yo. Pero nasan yung mga sugat? Tanong ng binata. Napahinto naman sa ginagawa si Larry at naupo sa mesa. Sabi ko nga sa'yo nung nakaraan, may bertud ako na galing sa aswang. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Hindi naman kasi kapanipaniwala, Larry. Paano ko magkakaroon ng bertud ng mga aswang hindi naman totoo yung mga yun? Alam kong mahirap paniwalaan kaya mamaya, pagkatapos nating magtrabaho, pupuntahan natin yung taong nagbigay sa akin ito. Malapit lang naman yung bahay nun eh. Taga Manhoy lang. Pwede nga nating lakarin. Nagdadalawang isip ang binata dahil hindi pa din ito kumbensido sa mga sinabi ng pinsan. Sa ibang araw na lang siguro. Marami pa akong gagawin sa bahay at isa pa. Walang katulong si tatay para magbilad ng mga palay na ipapagiling mamaya. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo, tulungan pa kita dyan sa pagbilad eh. Ayos lang. Wala naman akong gagawin sa bahay. Hindi na, wag na. Ako na, magpahinga ka muna. Ako nang bahala dun. Ilang sako lang naman yun eh. O sige. Paano ba yan Natapos ko nang linisin yung mga sangkalan ko. Nahasa ko na din yung mga kutsilyo. Mauna na ako. Sige. Ako nang bahalang magsara ng katayan. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Larry. Naiwan si Daniel at habang nagtatrabaho, pilit pa rin kinukumbinse ang sarili na huwag maniwala sa mga sinasabi ni Larry. Pero hindi pa rin maiwasang mapaisip. Lalo pa, siya mismo ang nakasaksi kung paanong naghilom ng kusa ang sugat ng pinsan. Napahinto sa pagtatrabaho ang binata at dali-daling sinundan si Larry. Mabuti na lang, napadaan ito sa mga kasamang nag-iinuman. Napakwento. O insan, akala ko mamaya pa ang uwi mo. Tara, tagay muna. Tapos na ako sa ginagawa ko. Saka di ba sabi mo may pupuntahan tayo? Teka, akala ko ba sa... Hindi, ngayon na. Naisip ko kasi baka may papagawa sa atin si Mang Dado sa mga susunod na araw. Kaya ngayon na tayo lumakad. O sige. Mga kasama, pasensya na. May kailangan pala kaming puntahan. Susunod na lang. Huwag kayo mag-alala. Ako ang taya. Matapos magpaalam ni Larry sa mga kainuman, agad nang umalis ang magpinsan. Habang nasa daan, tinatanong ni Larry si Daniel kung bakit nagbago ang isip nito. Ngunit walang nakukuhang sagot ang binata. Medyo padilim na ng mga sandaling yun, kaya wala nang gaanong tao sa paligid. 5:00 pa lang, nasa tahanan na ang mga tao at bandang 8:00, tulog na ang karamihan. Patuloy sa paglalakad ang dalawa nang madaanan nila ang isang lalaki. Hindi ito pamilyar kay Larry at noon lang din ito nakita ni Daniel. Parang may naliligaw sa baryo Sinabi mo pa, pinsan. Taga saan kaya? Teka, nasa na yun? Bakit nawala? Anong Oo nga no, nandito lang yung kanina. Sandali Daniel, huwag kang aalis sa likod ko. Mukhang napadaan tayo sa balagatan Anong ibig mong sabihin? Aswang ang taong nakasalubong natin. Wika ni Larry. Binunot nito ang punyal na nasa bewang. Masuring nagmatyag. Maya-maya pa may narinig silang kaluskos sa paligid. Nasundan pa ito ng huni ng manok na tila naglilimlim. Hanggang sa isang malaking ibon ang lumipad. Narinig ni Daniel ang pagaspas. Ngunit hindi nila nakikita ang nilalang. Kung sino man kayong mga walang magawa, tigilan nyo na. Hindi kayo nakakatawa. Hindi tao ang kalaban natin dito, Daniel. Sinabi ko na sa'yo
Aswang ang taong nakasalubong natin. At hindi ako nagbibiro. Papatayin tayo ng nilalang na yan. Napalunok ng laway si Daniel. Ramdam niyang seryoso ang tinig ni Larry. Naglabas ng patalimang binata pero inawat ito ng pinsan. Walang kwenta mga kutsilyo kung wala kang bertud. Ako nang bahala. Manatili ka lang sa likod ko at kahit anong mangyari, wag na wag kang titingin sa mga mata ng mga nilalang na magpapakita. Maya-maya ay lumabas ang napakalaking aso. Sinugod ang binata. Sinalubong naman ito ni Larry. Buong lakas na nakipagbunos sa nilalang. Hindi makakilos si Daniel sa kinakatayuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng totoong laban ng tao kontra aswang. Halos magkasing lakas ang nilalang at si Larry. Ang pinagkaiba lang, hindi nagbabagong anyo ang binata kung gaano kabilis kumilos ang aswang. Nagagawa itong sabayan ng binata. Nakailang ulit ding ibinalibag ni Larry ang nilalang pero patuloy pa din ito sa pagsalakay. Talagang makulit ka. Pwes, pagbibigyan kita. Wika ni Larry sabay dakma ng nilalang. Inihampas ito sa lupa. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang hanggang sa maging tao. Saka pa lamang napagtanto ni Larry, kakilala nila ang taong ito. Anton, anong ginagawa mo dito, anak na? Pati ba naman ako tataluin mo? Hindi ko akalaing napakalakas mo pala. Hindi nga nasayang ang binigay na bertud ni tatay. Pasensya ka na, hindi ko balak na takutin kayo. Ang nais ko lang talaga, masubukan ko nagagamit mo na maayos ang kakayahan mo. Teka, magkakilala kayo? Ano ba talaga nangyayari, Larry? Si Anton yan. Anak ng tao nagbigay sa akin ng bertud ng aswang. Matapos nun, umalis sa lugar ang mga ito at nagpunta sa isang tahanan. Pasensya na kayo ha. Sa ganung paraan tayo nagkakilala. Pero hindi kami masamang lahi ng aswang ha. Si Larry mismo makakapagpatunay niyan. Tama, hindi sila kumakain ng tao. At ang anyong aswang nila pang depensa lang. Pinaliwanag ni Anton ng totoong dahilan kung paanong napunta sa binata ang bertud ng ama. Ayon dito bago mamatay ang matanda, naging magkaibigan silang dalawa ni Larry. Hanggang sa sinabi na nito ang totoo sa binata at walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Larry. Hindi rin ito naging dahilan para lumayo sa matanda. Sa halip naging mas malapit pa ito. At bandang huli, ipinagkatiwala ng matandang aswang ang kanyang bertud kay Larry. Tinanggap naman ng binata ang responsibilidad ng walang pagdadalawang isip na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at liksi. Ngunit hindi ito naging aswang ng tuluyan. Habang naririnig ni Daniel ang mga kwento, unti-unting nakumbinsi ang binatang totoo ang sinasabi ng pinsan. Makailang beses na din niyang nasaksiyan ng lakas nito, kaya wala nang dahilan para pagdudahan pa si Larry. Sa pagdaan ng mga panahon, patuloy pa rin magkasama ang magpinsan. Pero isang araw, bigla na lang itong hindi pumasok. Ilang araw ang nakalipas. Nabalitaan ni Daniel na umalis na si Larry papunta sa kung saan. Hindi na muling nagbalik pa si Larry. At hanggang sa ngayon, pilit niya pa ring hinahanap ang presensya ng pinsan. Ang kinilalang butchero na tirador ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bart. Taong 1983. Isla ng Siquijor. Maraming kababalagan ng bumabalot sa bawat lungsod ng iba't ibang probinsya. Kabilang dito ang kinalakihan na lugar ni Lola Rica. Sa katunayan, matagal na siyang nakaalis sa lugar nang makapagtapos sa kolehiyo ang panganay at pinalad makapagtrabaho. Dinala siya sa bayan
kung saan malayong malayo sa probinsya ang pamumuhay. Pero dahil sa hindi inaasahang trahedya, napilitang bumalik. Walang ideya si Bart sa pupuntahan. Hindi kasi nagbahagi sa Lola Rica. Ngayon lang din nalaman na uuwi sila sa probinsya. Pagkasakay pa lang ng tricycle na maghahatid sa mismong lugar, napansin ng binata ang reaksyon ng driver. Matagal kong sumagot. Pinagpapawisan. Ang mga mata ay parabang may nais ipaiwatig, pero takot ang bibig na magsalita. Panay pa ito hinto sa kalagitnaan ng daan. Nagpapanggap na kinukumpuni ang sasakyan, pero nahalata ito ni Lola Rica. Niloloko mo ba kami, iho? Malapit ng madilim. Malayo pa ang pupuntahan natin. Bakit napanay ka ng hinto? Nagmumukha kang mangmang sa ginagawa mo. Wala namang sira ang tricycle eh. Wala akong pakialam kung singilin mo kami ng mahal. Ang importante, ihatid mo kami bago lumalim ang gabi. Wika ni Lola Rica. Tatapating ko na po kayo. Delikadong lugar na pupuntahan nyo. Marami ka pang sinasabi, iho. Kung malakas lang ako, malamang nabigwasan na kita eh. Pwede ba lumarga na tayo bago pa uminit ang ulo ko? Mamaya kung ano pa magawa ko sa'yo eh. Halika na, dalian mo na. Walang nagawa ang driver kung hindi sumunod. Habang papalapit sa lugar, bumagal ang takbo. Bagay na kinainis ni Lola Rica. Wala sa sariling nahampas ng tungkod. Basta sinubukan ko kayong balaan sa lugar na to. Ayaw niyong makinig. Kaya naman ang mangyari, labas sa uwa ko. Bakit? Ano bang meron sa lugar na to? Bago pa man masagot ang tanong, pinaharurot na ng binata ang tricycle. Anak na, hindi man lang inantay ang bayad natin. Ay siya rin, pala siya sa buhay niya. Halika na Bart, nandito lang ang bahay ng mga lolo't lola mo malapit sa atin. Karga ang mga bagahe. Binaybay ng maglola ang kadiliman ng daan. Sa napapansin ng binata, kahit sino mang kikilabutan sa paligid, nagkakapalan ang damo at halaman. Mataas ang puno na halos nagsisiksikan. Walang ilaw. Purong dilim ang nakapalibot. May mga nadadaanang tahanan pero madilim. Ayon kay Lola Rica, hindi pa nakakabot ang kuryente sa lugar. At ang nakakapagtaka, tahimik ang bawat bahay, pero sa tuwing mapapadaan, para bang may gising na nakamasid mula sa loob. Nakakakilabot ang pakiramdam pero hindi na masyadong pinansin. Nakarating sa malaking bahay, mula sa labas hanggang sa loob nangangamoy luma. Makaluma din ang disenyo at palamuti. Gawa lahat sa kahoy. Walang ilaw, kaya pagbukas ng pintuan halos mapasigaw si Bart sa takot. Bigla kasing lumitaw ang matandang babae na nakabistida ng puti. Grabe ka naman sa kapatid ko, apo. Buhay pa yan at hindi yan multo. Kalmahan mo lang, napapasobrang reaksyon mo. Kumusta ang buhay dito sa probinsya, Esmeralda? Wika ni Lola Rica. Mabuti naman kahit papano. Ay sandali, eto na ba siya? Kagad siyang sinuway ni Lola Rica. Huwag ka nga ganyan. Kakarating lang namin, tinatakot mo kagad ang apo ko. Pumasok na lang tayo. Halika na Bart. Napatakip kagad ang ilong si Bart dahil sumalubong ang nakakasulasok na amoy. Napakatapang sa ilong, para bang sinusunog na goma at buhok. Saka palang nagsinde ng ilaw, kaya napigil ang hininga nang makita ang nakaratay sa banig. Natabig ng binata ang braso sa maiksing pagdampi ng balat. Para itong matagal nang namayapa. Inakala na patay na talaga, pero nagulat nang magsalita si Esmeralda. Inaantay ka talaga ni Nanay Rica. Ang bagal mo kasing dumating. Noon pa man,
Paulit-ulit ka nang pinapadalhan ng liham dahil hinahanap ka. Ilang taon nang nakaratay si nanay. Sana naman sa pagdalaw mong to, mabigyan mo na ng kapayapaan. Esme, wag mong tinititigan ng ganyan ang apo ko. Ay nako, pasensya na kung hindi ako kagad nakauwi. Sobrang layo at saka, kailangan ko pang mag-ipon ng pera at lakas. Mahalang pamasahe. Tumatanda na din ako ha. Mabuti nga may apo kong lalaki na umaalalay. May bakanting kwarto ka ba? Kailangan ni Bart nagpahinga. Meron naman. Hinanda ko na ang lahat para sa inyo. Halika iho. Nagulat si Bart dahil ang kwartong binigay, akalain mong pinamamahayan ng kung ano-anong insekto. Nagkalat ang sapot. Makapal ang alikabok. May higaan na sobrang dumi. Lola, wala po bang mas maayos kumpara dito kasi madali akong ubuin sa maalikabok na lugar eh. Tapos nakakatakot pa. Parang may kasama kahit wala namang ibang tao. Wala nang ibang kwarto. Ito lang ang bakante at tama ka. Ang bahay na to parang may iba kang kasama. Mauunawaan mo din iho. Tatagal naman kayo dito ng ilang araw. Sa mga oras na yan, unti-unti mo ring maiintindihan ang mga tao at kaganapan. O siya, magpahinga ka na. Napalunok si Bart. Hindi maitago ang takot, pero kinakailangang labanan dahil makikitara sa bahay na ito. Kinabukasan, maaga si Bart sa balon para mag-igib ng tubig. Tumama naman ang pagkakataon dahil naroon din ang driver na naghatid sa kanila kagabi. Wala ng preno. Nagpakilala ito at binahagi ang dapat malaman. Pasensya ka na kung ako pa magsasabi. Hindi tayo magkakilala o magkaano-ano, pero maniwala ka sa lahat ng sasabihin ko. Lumad ako sa lugar na to, kaya alam na alam ko nangyayari at bawat tao. Pare, pagsisisihan mo ang pagpunta rito. Hindi normal ang mga tao. Meron man pero iilan lang ang kagaya namin. Madalas may lahi. Mga aswang na hindi lang nambibiktima ng tao. Nananalasa din ang kabuhayan. Lalo na kapag mga hayop. At alam mo ba kung anong mas delikado? Ang katulad yun tayo. Sandali, saan ka ba nanunuluyan? Doon kay Lola Anastasia. Nanay ng kasama ko matanda, si Lola Riga. Napansin ni Bart ang panlalamig ni Jaime. Sandali itong natigilan bago nagpatuloy. Halos pabulong na rin ang boses. Talaga bang wala kang alam sa pamilyang yan? Parang wala nga. Halata sa mga mata mo pare. Alam kong kadugo mo nakatira sa bahay na yun pero sila ang una mong babantayan. Iba yung pag-iingat dahil isa sila sa sinasabi ko. Maaaring hindi ka maniwala ngayon pero balang araw, malalaman mo din. Sinasabi mo bang aswang? Sigurado ko ba talaga? Oo. Ilang beses ko na silang nakita na nagpalit ng anyo. Tandaan mo rin na kapag kaharap mo sila, wag na wag mong sasabihin ang mga bagay na ikakagalit nila. At kapag may bibigay sila sa'yo, pagkain o ipapainom, lalo na kapag walang ibang tao sa paligid, wag mong kukunin ha. Delikado dahil baka mahawaan ka ba? Mahawaan? Ano naman yun? Tinatakot mo yata ako eh. Kung pananakot lang to, hindi ako mag-aaksaya ng oras dahil inilalagay ko rin sa alanganin ng buhay ko. Nakakarinig sila, lalo na kapag sila ang pinag-uusapan. Kaya nga nag-iingat ako sa mga sinasabi sa'yo eh. O siya, nariyan na ang lola mo. Humiwalay si Jaime at nagmamadaling umalis. Naiwan si Bart na nagdadalawang isip sa pagkibo kay Lola Rica. Oh, makatingin naman to parang hindi mo ako kilala.
Puno na ba ang mga galon at balde? Hindi ka pa ba lalakad? Hoy Bart, ayos ka lang ba? Ayos lang naman po. Mauna na po. Sabay na lang ho tayo. Batang to, diretso lang naman yung daan, gusto pa sabay tayo. O siya, sige na, sumunod ka sa akin. Magkaiwalay ang kusina sa mismong bahay. Maliit na kubo sa tabi ng malaking tahanan. Mula sa bintana, tanaw ang matanda. Kunot noo dahil sa pagkakatanda. Ito ang nakaratay kagabi. Mahina at halos patay na ang itsura. Pero ngayon ay masigla. Naglalakad pa. Lola, akala ko po ba hindi na makakatayo ang nanay niyo? Bakit parang nabuhayan yata ng loob? Kulang na lang tumakbo. Sira ulon to. Mahina si nanay, pero may pagkakataon na bumabalik ang lakas niya, kaya ayan. Pero sa maiksing panahon lang yan. Tignan mo mamaya, sa banig na naman raratay. Marunong ka naman dito sa kusina ano? Ikaw na ang bahala sa agahan. Bago pa man ibuhos ang atensyon sa pagluluto, nakipagtitigan muna si Bart sa matanda. May kalayuan ang kinalalagyan, pero damang-dama ang kilabot sa titig nito. Nanginginig pa ang binata bago nagpatuloy sa gawain. Sa kalagitnaan ng pagluluto, lumapit si Esmeralda. Merong daladalang pagkain. Aba, kaya pala ikaw ang dinala ni Rica dahil marunong ka sa kusina. Mukha pa lang ng putahe mo masarap na. Hindi pala to ang kanin, kaya ito muna ang pagkabalahan mo. Hindi pwedeng ayawan dahil yan din ang kinakain namin doon sa kabilang bahay. Mahirap magutom sa panahon ngayon. Madaling nagkakasakit ang tao. O siya, alis na ako nang hindi ka maistorbo. Napalunok si Bart, sabay higpit ng hawak sa mesa. Hindi malaman ng binata ang gagawin. Para bang may puwersang nagsasabi na kainin ang binigay. Nakaramdam na rin ng pagkahilo at namalaya na lang na unti-unti nang sinusubo ang pagkain. Hoy pare, nasisiraan ka ba ng ulo? Ang sabi ko, huwag kang kakain ng kahit na ano. Tignan mo ng mabuti. Nilamutak ni Jaime ang pagkain. Nakapa ang napakaliit na bato. Maigpit ang pagkakahawak. Para bang may sariling puwersa dahil nahihirapan sa pagpigil. Saka lang nahinto na maglabas ng langis at ibinuhos dito. Umuusok pa. At bago pa man makita ng lola, dali-dali nang umalis si Jaime. Naiwan si Bart. Kagad itinapon ang natirang pagkain. Mabuti na lamang hindi napansin ni Lola Esmeralda. Ngumiti ito ng napakalaki nang mapansing wala ng laman ng plato. Naging maayos ang araw ni Bart sa kabila ng kilabot na nararamdaman. Pagsapit ng gabi, dito na mas lalong nakakatakot ang lahat. Muling nakaratay sa higaan si Lola Anastasia. Naroon sila Lola Rica at Lola Esmeralda. Masinsinan ng pag-uusap na para bang may inaayos na plano. Maya-maya pa pinatawag ang binata. Sa sandaling pumasok si Bart, kitang-kitang nanginginig ang mga mata na para bang nabuhayan ng loob. Bart, malapit nang mamaalam ang lola mo. Gusto ko niyang makausap. Maging mabait ka lalo na kapag may ihahabilin. Wika ni Lola Rica. Tinapik sa balikat bago malis. Nagdadalawang isip si Bart sa paglapit. Pero naging marahas ang matanda. Biglaan siyang hinila at tinawakan ng maigpit. Nanlilisik ang mga mata. Teka, sandali lang ho. Anong ginagawa niyo? Nasasaktan ako. Bitawan niyo ako, Lola Rica. Lola! Hindi ka niya papakinggan iyo. Ang pag-uwi niyo dito sa probinsya ay para sa ihahabilin ko sa'yo.
Hindi mo kailangang tumanggi. Ito ang iyong tadhana. Bumuka ang bibig ni Lola Anastasia. Dali-dali namang umiwas si Bart. Mariin ang pagtakip sa bibig. Lalo na nang maramdaman ang puwersang nais pumasok. Habang nagpupumiglas, napansin ni Bart ang gumagalaw sa bibig nito. Maliit na sisiw, walang tigil sa pag-ingay. Binalot ng takot kung kaya't wala sa isip na tinawag si Jaime. Ubos ang hangin sa katawan kakasigaw. Hindi naman binigo ng binata. Tumagos mula sa bintana ang lamparilla. Tumama ito sa higaan ni Lola Anastasia. Nataranta ang matanda. Si Bart naman ay nagmamadaling umalis. Humabol si Lola Rica. Samantalang si Esmeralda ang sumaklolo sa ina. Bart, po, saan ka pupunta? Madilim na. Hindi mo kabisado ang daanan. Bakit ka ba umalis? Lola, hindi daanan ang hindi ko kabisado, kung hindi ikaw. Anong klaseng lola ka? Pare pahamak ang apo mo sa isang halimaw. Hindi mo na ako maluloko. Akala ko kung anong klase yung pamilya mo eh. Aswang si Lola Anastasia. Sinadya mo ako sumama rito para isalin sa akin ang sumpa. Nagulat si Lola Rica. Makikita sa mga mata ang pagsisisi, pero natakot nang magbago ang reaksyon. Ano naman? Bart, Nakatadhana ang mga apo na sumunod sa lahi. Ikaw ay nasa tamang edad, kaya dapat ka ng pasahan. hindi mo yan matatanggihan. Sandali lang Manang. Pasensya no kung manghihimasok ako ah. Paano ba yan? Kaibigan ko na yung apo nyo eh. Tungkulin ang lahi ko. Napuksain ang lahi nyo. Oo, mukhang takot ako naman nakaraang araw. Para hindi ka magduda. Lumapit si Bart kay Jaime. Itak, bote ng langis, at kwintas ng medalyon. Namumukaan kita. Ikaw yung nagatid sa amin nung gabi. Bukod dyan, kamukha mo si Nunong. Ang manunugis sa kamuntikan ng pumatay sa nanay ko. Hindi ka ho nagkakamali. Apo ko ni Nunong manunugis. Kung noon hindi napuksa ang nanay mo, baka ito na ang pagkakataon. Bibigyan kita ng pagpipilian Manang. Tantanan niyo si Bart o susugurin ko ang naghihingalon yung nanay at papatayin sa harapan niyo. Matagal kitang inantay. Matagal kong inantay ang proseso ng pagsasaling lahi niyo. Ang lakas ng lobong bata ka. Sa tingin mo ba natatakot ako porket may itak at langis ka? Iho, kahit naghihingalo si nanay, may lakas pa siyang natitira. Hindi ka nagtagumpay ang ninuno mo noon eh. Ikaw pa kaya, nahalatang baguhan. Bakit hindi mo tanungin si Esmeralda? Kahit siya takot sa akin eh. Lumilis pa yan ang daan kapag ako makakasalubong niya. Tama ho ba? Napalingon ang lahat sa pagdating ni Esmeralda. Kagaya ng sinabi ni Jaime, natatakot nga ito sa kanya. Kagad dinila si Lola Rica. Rica, hindi natin maaaring kalabanin yan. Malakas ang tangan niya at siya rin ang pumigil kay Bart para masalinan ng sumpa. At ngayon, siya ang naghagis ng lamparilla na may pangontra para pigilan uli ang habilin. Rica, malala ang kondisyon ni nanay. Sa kabutiang palad nahinto ang lahat. Bumalik ang matanda sa tahanan upang sakluluhan ng halimaw na ina. Si Bart sa kabilang banda, nagpalipas ng gabi sa tahanan ni Jaime. Hindi mo inaasahan ano pare. Hindi ito ang unang beses. 2 nakakatanda na ang inaalagaan sa bahay na yan. Kapatid ni Anastasia, aswang din, si Esmeralda, at may kaisa-isang apo mula sa Maynila pinauwi dito para salinan. Ayun, sinakluluhan ko. Nakaligtas. Eh yung matanda na paano? Pinuksa mo ba o pinatay?
Ano pa nga ba? Nagamon kaya pinagbigyan ko. Alangan naman pabayaan ko ang pinsan mo na maging biktima ng mga yan. At saka, hindi ako naging manunugis para pabayaan ang nangyayari sa paligid. Maraming taon na nakalipas. Siguro paslit ka pa lang nang maganap yun eh. Tapos ngayon naulit ikaw naman. Siyempre hindi di kita papabayaan. Naiintindihan ko ang kilos mo nung una. Kaya pala nag-aalangan ka na hatid kami. Alam mo pala ang katotohanan at nagpapanggap ka lang. Oh, para hindi maginala at mas madali kang makuha. Ganun lang kasimple. Kailangan ko nang umuwi. Sasabihin ko to kay nanay. Hindi pwede. Susundan at susundan ka nila. Hindi sila titigil hanggat hindi na ipapasa ang saling lahi. Maraming salamat kaibigan ha. Kung di ako pwedeng umuwi, sana ako magtatago. Hindi ka magtatago pare. Malaya kang bumalik sa bahay na yon. Hindi ka nila magagalaw. Magtiwala ka sa suot mong kwintas. Mabisa yan para kontrahin ng anumang banta sa paligid. Sige na, mula yan sa tipak ng medalyon ko. Nakampante si Bart. Maging siya ramdam ang bisa ng kwintas. Pero hindi makuwang magpakampante. Piniling manuluyan sa bahay ni Jaime hanggang sa matapos ang banta ng sariling pamilya. Sa muling pagsapit ng gabi, nabulabog ang pag-uusap nila nang may kumatok sa pintuan. Si Lola Rica. Muling nakiusap na umuwi si Bart. Agad ding nagbago ang pasya nang mapansin ang suot na kwintas. Nakita na ito kagabi pero mas malakas ang bisa ngayon. Manang, pabayaan nyo na si Bart. Hindi ba kayo naaawa sa apo nyo? Kadugo nyo, ipinagkanulo sa aswang. Pwede namang mamatay ang matandang yun na hindi na ipapasa ang sumpa. Huwag yun ang pilitin si Bart. Manahimik ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kung hindi ka nang ialam, tapos na sana ang pagsasalin. Payapa na sanang may hahatid sa antungan si nanay. Pakialamero ka! Hindi si Bart ang inutil lola ko hindi kayo. Mga walang iya, walang kaluluwa, wala sa katinuan. Magsama kayo ng nanay mong aswang. Pagsasaran sana ng pintuan ni Bart ang lola. Pero sa hindi inaasahan hinablot siya ng matanda. Tumulong sa Esmeralda na nag-aantay lang pala sa dilim. Agad ding natigilan ng lumapit si Jaime. Parehong ginawaran ng suntok. Nakakasuka kayo. Kayo rin naman Ayaw niyo rin mansalinan, hindi ba? Kaya pinipilit niyo ang mga apo niyo. Si Vincent noon at ngayon naman si Bart. Dahil sa halip na sa inyo ipasa ang sumpa, ayaw niyong tanggapin. Nakita niyo na kayo din naman pala. Pareho lang tayo na ayaw maging aswang. Kaya bakit pa tayo nagpipilitan? Sinasabi ko sa iyo, Bart. Pagsisisihan mo to. Wala kang kwentang apo Halika na, Riga. Huwag na nating ipilit. Baka tayo pa ang mapatay ng manunugis. Susundan na sana ito ni Jaime. Pero pinigilan siya ni Bart. Huwag na. Kung may dapat patayin, si Lola Anastasia yun. Natatakot ako sa posibleng mangyari kay Lola Rica at Esmeralda. Sa palagay ko, inosente lang sila. Napilitan lang gumawa ng kasamaan dahil natatakot. Pare ngayong gabi, tapusin mo na ang buhay ng matandang aswang. Ayos Sa kabila ng ginawa nila, iniintindi mo ba rin? Hindi sumama si Bart sa pagsugod ni Jaime. Hindi mapakali habang nag-aantay. Palakad-lakad sa pintuan hanggang sa lumipas ang oras. Bumalik si Jaime dala ang garapon, kung saan nakaselyo ang sisiw na sana'y isasalin sa kanya. Patay na din ito, at ayon kay Jaime, hindi na ito nagkakarga ng anumang sumpa. Patay na si Lola Anastasia. Nakahinga si Bart, pero hindi pa rin maiwasang mag-alala sa natitirang matatanda. Kinabukasan maagang kumatok si Lola Rica. Ito pa ang nakiusap kay Jaime
Natulungan sila sa paglibing ng katawan. Pumayag naman ang binata at bilang manunugis na may karunungan, binasbasa ng bangkay bago ilibing upang hindi maging amaranig. At sa pagkakataong ito, si Bart na lamang ang bumalik. Naiwan si Lola Rica at Esmeralda sa bahay ng yumaong ina. Walang pag-uusap sa pagitan ng maglola. Naisip ni Bart na mainam na ang ganon kaysa puro sagutan at sama ng loob ang lalabas sa bibig. Pare, paano ba yan? Hanggang dito na lang ako. Kung sana marunong lumangoy itong tricycle ihatid kita hanggang sa inyo Maraming salamat talaga. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ibabalik ko na pala ang kwintas mo. Hindi na, sa'yo na ang kwintas na yan. Gamitin mong pangontra at proteksyon sa araw-araw. Magbibigay ng lakas ng loob sa pakikipagsapalaran sa buhay. Mag-iingat ka, kaibigan. Naging masaklap man ang kaganapan, hindi pa rin nawala ang respeto ni Bart para kay Lola Rica bilang matanda. Nauunawaan niya ang sitwasyon. Naghahanap lang ito ng paraan para maibaling sa iba ang sumpa. Kaso ang hindi matanggap, siya ang piniling salinan bilang apo. Maswerte dahil merong nagligtas sa kanya. At habang buhay, hinding-hindi niya makakalimutan ang isang tao na tumulong sa kanya. Ang isang simpleng tricycle driver na nagpanggap na duwag. Pero ang katotohanan, isa palang mabangis na manunugis ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Julio. Taong 1965, Negros Occidental. Hindi may iwasan na paratangan ng bagay-bagay. Nasanay na si David sa ganitong trato, lalo na kung bababa ng kabundukan. Sa katunayan, lumad ang angkan niya sa lugar. Maayos ang ugnayan sa mga tao roon sa bayan. Sa kanila pa dumadayo kapag hingian ng halamang gamot ang pag-uusapan. Kaso nga lang biglang nagbago ang ihip ng hangin matapos kumalat ang balita na wala namang katuturan. Sumapit ang taon kung saan dumadami ang mga asong gubat. Sunod-sunod ang pag-atake sa magkakahoy, sa mga naliligaw at sa kalapit na kabayan. Sa bundok kasi ng pamilya lang nila ang naroon at minsan ang namataan ang yumaong lolo sa gubat 10 oras ng gabi. Kaya naisip ng nakakita na pagmamay-ari nila ang asong gubat, sila ang nag-utos na maggasik ng lagim. Kagad tinanggi ng pamilya, pero giniit ng taong bayan na may mababaw na pag-iisip. Dito nagsimulang talikuran ng mga tao ang sanay magandang ugnayan. Paglipas ng panahon, unti-unting namayapa ang angkan ni David hanggang siya na lamang ang natira. Siya rin ang pinakabunsong apo. Walang kapatid kung kaya't naiwan mag-isa. Gayunpaman hindi ito naging hadlang para makipagsabayan sa kaganapan ng buhay. Dapit hapon nang bumaba ng bundok si David para bumili ng bigas. Sa daan pa lang, nagsitaasa na ang tingin ng mga tao. Sinunda ng bulungan, paninirang puri ang laman. May mga tambay na sumusunod, panay bato ng kutya at paratang. Hinabaan ni David ang pasensya, piniling umiwas sa gulo. Hinayaan ang mga ito kahit sumasakit na ang ulo sa walang tigil na paghampas. Kung hindi lang sumita ang pinakakinakatakutang tanod, baka hindi na nakapagtimpi ang binata. David, pagpasensyahan mo na ang mga tao. Wala lang silang magawa Manong, pakibigyan ng binata ng gamot sa sugat. Ako magbabayad. Isali mo na tong pinamili niya. Wika ng tanod na si Julio. Napabuntong hininga si David. Likas ang kabaitan ni Julio,
Subalit hindi niya magawang kalimutan ang nangyari noon. Isa ang pamilya nito sa nagkalat ng sabi-sabi laban sa angkan niya. Minamalit mo ba ako? Hindi porket wala akong trabaho, wala akong pinagkakakitaan. Sa palagay mo ba wala akong pambayad? Binagsak ni David ang perang papel. Sarkastikong tumitig kay Julio at saka umalis. Hindi na rin nag-abalang makiusyoso ng mga tambay. Binasag ni David ang boteng nadampot sa tabi. Bit-bit ang basag. Hindi magdadalawang isip na isaksak sa lalapit. Sumunod ang iilan pero may distansya. Sa tuwing lilingon si David, siya namang ikakatigil ng mga ito. Hindi na pinag-aksayahan ng oras. Hinayaan ang mga ito na manood sa bawat galaw. Nakaisip ng kapilyuhan. Nang tumapat sa masukal na bahagi ng gubat, biglang umalulong na parabang asong gubat. Naalerto ang mga tambay. Takot na kumaripas ng takbo. Binibiro ko pa lang kayo, natatakot na kayo kaagad. Paano pa kaya kapag tinawag ko na talaga yung asong gubat? Siguradong maihimatay kayo sa kinakatayuan nyo. Pagdating ng tahanan, lumawak ang ngiti matapos makita ang mga aso. Hindi ito ang ordinaryong aso na inaalagaan. Sila ang mga asong gubat. 3 na lamang ang naiwan ngayon dahil napatay ng mga ngaso ang ilan. Kaya naman naging mahigpit si David. Hindi na hinahayaan na makalabas ang mga ito. Habang pinapakain, napatingin sa kalayuan. May araw pa pero nagpapakita na ang nilalang. Nasaan yung tao pa ito? Pero mararamdaman mong may kakaiba sa kanya. Humugot ng gulok si David. Kaso nga lang hindi ito nasindak. Tumawa lamang at nagbato pa ng kaperasong karne. Nagunahan sa pag-alulong ang mga aso. Nang mapansin na susugod ito, walang pagdadalawang isip na kinalagan ang mga alaga. Hinayaan itong umatake sa kinakatayuan ng kalaban. Kagad itong kumaripas. Pinaputukan ang gawin nito para dagdag sindak. Nagkalat ng pangontra. Ang bakod ay sinabitan ng pandakaking itim. Gayon din ang mga bintana at pintuan. Nagsugbit ng gulok. Maigpit ang hawak ng baril. Subukan mo lang talagang magasik. Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung bungo mo. Tinalasan ng paningin. Hindi nagpakampante. Sa katunayan, ilang taon na magmula nung huling nakita si Amboy. Ang huling miyembro mula sa kalabang angkan. Isang uri ng mga aswang na may mataas na karunungan. Kayang ipasa ang angkan sa pamamagitan lamang ng pag-ihip ng orasyon. Si Amboy, ito ang pinakamatinik na kalaban ng angkan ni David mula pa sa mga ninuno niya. Hindi madalas mambiktima si Amboy, kaya hindi alam kung kailan siya muling lalabas. Ito ang nagpahirap kung paano siyang matutugis. Lumipas ang oras, hindi na mapakali si David. Gabi na pero hindi pa nakakabalik ang mga alagang aso. Ilang beses nang tinawag. Sinuri ang paligid subalit walang bakas. Muling pumasok ng tahanan upang magdagdag ng pandakake nang marinig ang kalabog. Dali-daling lumabas. Mula roon tanaw ang nakandusay na katawan ng mga aso. May sugat sa leeg. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman. Mula sa itaas ng puno nakalambitin ang aswang. Lumilikha ng ingay at ng aasar. Walang pasabing tinutukan ng baril at inubos ang bala. Kaso nga lang wala ni isa ang tumama. Nanlumong nilapitan ang bangkay. Hindi maiwasang isumpa ang nilalang. Amboy! Alam kong ikaw yan. Huwag ka magpapakita sa akin uli. Dahil kapag nagkataon siguradong papatay na kita. Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago, hayop ka! Kinargahan muli ni David ng bala ang armas. Muli itong inubos.
kung saan-saan tinutok. Tinawag ng tinawag subalit walang sumagot. Naudlot ang pagwawala ng maya-maya pa. Lumitaw si Julio kasama ang mga tanod. Napako ang titig nito sa bangkay ng mga aso. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng mga alaga mo. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo pero sana wag kang padalos-dalos sa pagpapaputok. Umaabot sa bayan ang ingay. Sunod-sunod kaya naalarma kami. Nakita mo ba kung sinong gumawa nito? Sabihin mo sa akin kung sino. Kami na mga kasamaan kong tanod ang hahanap sa hayop na yon. Huwag kang magmagaling dahil isa kang hamak na tao. Wala kang laban sa halimaw na pumapatay sa mga alaga ko. Pwede ba? Huwag kayong makialam sa ginagawa ko. Baka hindi ako makapagtimpi. Pati kayo idamay ko eh. Aba sira ulo ka. Hoy, huwag mong pinagsasalita ng ganyan si Julio. Ikaw na nga yung dinayo dito dahil nag-aalala kami tapos ganyan pa yung pakikitungo mo. Wika ng isang tanod na si Tonyo. Hindi ko naman sinabi na mag-alala kayo sa akin eh. Malayo ako sa inyo. Nandito na nga ako sa bundok tapos kayo naman yung lapit ng lapit. Umalis na kayo. Wala akong oras sa inyo. May nakaraan ang pamilya natin. Hindi ako magtataka kung doon ka humuhugot ng galit sa akin. Pero isipin mo sana na hindi ako kasali sa hidwaan na yon. Naniniwala ako na pagkamalan lang kayo. Pumantig ang tenga ni David. Kinasa ang baril at tinutok. Naalarma ang mga tanod. Umatras. Maliban na lang kay Julio. Nagawa mo pang isingit yung bagay na yan ha. Wala akong pakialam kung ano man ang paniniwala mo. Ang sa akin, umalis na kayo. Mabuti na lamang nadaan sa sindak. Walang imik na tumalikod si Julio. Maya-maya pa maririnig ang alulong. Kanya-kanya sa sigawan at pagkaripas ang mga tanod. Napako naman ang tingin ni David sa figura ng asong gubat. Natigilan ang binata dahil sa loob ng ilang buwan. Ngayon palang muling nakita. Sumulyap ito sa kanya. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo sa kadiliman. Kuryoso man sa kung ano ang nasipat ng asong gubat. Hindi siya naglakas loob na sundan. Ilang dekada nang naninirahan sa lugar. Kahit papano kabisado ang galaw ng nilalang. Kapag ganito, siguradong may hahabuling halimaw at katulad ng inaasahan. Pagsapit ng bukas may nakitang bakas ng aswang. Tira-tira ang naabutan, buhok at laman. Nang suriing mabuti, natuklasan din ang bakas ng asong gubat. Nakampante si David. Kagad nagpasalamat sa nilalang dahil sa loob ng mahabang panahon. Ito ang tanging pumoprotekta sa kanya laban sa aswang. Hindi naman sa kanya lang. Lahat ng taong naroon ay pinoprotektahan nito. Pero dahil sa gubat siya nakatira, siya ang pinaka nakikinabang. At bilang parte ng pagpapasalamat sa asong gubat, inalay niya ang bangkay ng mga alaga. Nagsindi ng panggatong. Inilatag ang katawan ng mga yumaong aso. Tinawag ni David ang asong gubat sa pamamagitan ng espiritual na pagdarasal. Masakit man para sa kanya na mamatay ang mga alagang aso dahil may lahi din ang mga ito na katulad ng sa asong gubat. Iba nga lang ang antas ng tinatawag niya ngayon dahil ito ang pinakamalakas sa kanila. Paulit-ulit siyang nanalangin, kaso nga lang tuluyan siyang nabulabog nang maamoy ang imlan. Ang imlan ang lahi ng aswang na kinabibilangan ni Amboy. Pansamantalang naudlot ang ritual para hanapin ang kinalalagyan nito. Pangaasarang inabot. Nagpapakita si Amboy pero kapag nasa lugar na, bigla itong mawawala at lilipat ng direksyon. Nang mapansin ni David kagad siyang tumigil, ganon din ang ginawa ni Amboy. Patuloy na nakatitig sa kanya na nakangiti ng nakakaloko. Wala nang bago sa'yo.
Sa tuwing babalik ka para magparamdam, ako palagi ang sinasadya mo. Sabik na sabik ka sa akin ano? Hoy, ano bang kailangan mo? Wala ring nagbago sa'yo. Padalos-dalos ka pa rin. Habol ng habol, akala mo naman mauhuli mo ko. Tama ka. Nasasabik ako sa'yo eh. Ikaw lang kasi ang pinakamadaling paglaruan. Ha, ang lahi nyo, yan ang paborito kong paglaruan. Kaso ikaw na lang ang naiwan. Hinugot ni David ang nakatuping papel. Kalmadong pinasadahan ng tingin. Napansin niya ang reaksyon ni Amboy. Nagmamadali sa pag-alis. Hindi na rin nahabol ng orasyon dahil naglaho na lang ng parang bula. Alam ng binata na kahit basahin pa ang orasyon, hindi nito maaabutan ang halimaw. Kaya naman, bumalik na lamang sa naudlot na ritual. Kaso nga lang, laking gulat niya dahil nawala na ang bangkay ng mga aso. Pinagsidlang sako na lamang ang natira. Naapula ang apoy ng panggatong na para bang may sadyang pumatay ng apoy. Bago pa man malaman ang naganap, agaw atensyon ang naglalakihang boses. Dali-dali siyang umalis sa lugar para makaiwas sa anumang isipin. Mula sa daan tanaw ang grupo ng mga tanod sa pangunguna ni Julio. Hindi mawari ni David kung ano ang dahilan para dito sila sa gubat Romonda. Hindi lang batuta ang hawak ni Julio. Meron ng armas. Hindi literal na baril. Hinulma ito para sa pangaso at holin ang bala. Gayunpaman, sapat na ang isang putok para itumba ang ligaw na hayop. Asintado rin kaya walang nakakatakas. Tuwang-tuwa sila habang namamaril. Kagad pinagfiestahan. Dito napansin ng binata ang pamamaraan ng mga ito. Ginigilitan ng leeg. Winawakwak ang tiyan at hinuhugot ang laman. Ganitong-ganito ang pinsalang inabot ng mga alaga. At hindi na kailangan magtanong. Mismong sa bibig ng mga ito, nagmula ang katotohanan. Julio, paano kapag nalaman ni David na tayong pumatay sa mga aso niya? Galit na nga yun, makita ka lang eh. Paano pa pag makarating sa kanya ang katotohanan? Hindi malalaman kung walang magsasabi kaya itiko mo ang bibig mo dahil baka merong makarinig. Ang daldal mong animal ka. Tumulong ka na nga ron. Mamaya may makakita pa sa atin patawag pa tayo. Napabuntong hininga si David. Kinuyom ang kamao. Nangangate ang kamay na basa ng orasyon ang mga ito. Gayunpaman minabuting kumalma. Hindi dahil natatakot manakit ng tao, kundi nasipat si Amboy sa hindi kalayuan. Sa tingin pa lang malinaw na merong binabalak, kaya naman pinagpaliban niya muna ang plano. Hindi muna kita hahabulin ngayon, Amboy. Alam ko ang plano mo eh. Hayaan muna kitang mabuhay para iganti ako sa mga tanod na yan. Magdasal ka rin, Julio. Baka hindi ka nasikatan ng araw. Wika ni David. Hinayaan niya si Amboy sa lugar. Nakangiti siyang umalis. Habang naghihintay ng balita, muling sinulatan ng orasyon ang bakanteng papel. Ito ang iniwang papel ng yumaong ama na may mataas na uri ng basbas. Tinipon ang mga pandakaking itim para orasyonan. Ibinalik din sa pagkakasabit pagkatapos. Maya-maya pa natunugan ang ingay ng mga tanod. Rumoronda ang mga ito. Naglalakihan ang mga sulo. Papunta sa tahanan pero bago pa makaabot, biglang tinangay ang kasamahan. Naalarma ang lahat pero walang magawa dahil aswang ang kalaban. Pinatay ang isa sa kanila, samantalang sugatan ang karamihan. Kahit nagkakagulo, hindi naisip ni David na tumulong. Para sa kanya, ang bawat hiyaw ay nagdudulot ng ginhawa. Hindi maalis ang tuwa habang naglalaro sa isipan ang takot ng mga ito. Kaso nga lang,
Biglang nasagad ang galit matapos marinig ang sinabi. David, alam kong ikaw yan. Totoo nga ang sinabi nila. Ikaw ang aswang sa kabundukan. Magpakita ka sa akin dahil papatayin kita. Wika ni Tonyo habang winawasiwas ang sulo. Paika-ika sa tinamong kalmot. Gayon din si Julio at ang iba pang tanod. Nang hindi na sumugod ang aswang, saka nag-unahan pagbaba ng kabundukan. Dito na rin lumabas si David. Nananahimik ako na damay pa. Hoy Amboy, alam kong naririnig mo ko. Tapos na ang pambibiktima mo. Ako naman ang harapin mo. Mag-toast tayo. Papawis lang. Hinugot ang gulok. Naganda na ng orasyon. Nag-intay sa paglitaw ni Amboy. Nararamdaman niya ang presensya ng aswang, subalit walang balak na magpakita sa kanya. Ilang sandali ang lumipas. Kinuyom ni David ang mga kamay. Itinapat sa kanyang bibig. Nagbulong ng mga buhay na salita. Kapansin-pansin ang paggalaw ng mga puno sa paligid. Nagpapalipat-lipat ang aswang. Tinatablan man ng ginagawang ritual pero hindi ito umurong. Nagsagawa din ng orasyon. Naputol ang ginagawa ni David. Napalhod si David. Hingal na hingal matapos mairibuelta ang ginagawa niya. Mangmang, ilang ulit mo nang ginawa sa akin ang bulok na ritual na yan. Wala ka talagang kadala-dala ano? Sinabi nang hindi mo ko madadaan sa ganyan eh. Kabisado ko na ang pasikot-sikot ng orasyon mo. Yan ang ginagamit ng mga ninuno mo sa akin. Kaya siguradong hindi na uubra yan. Mag-isip ka kasi ng bago. Palinga-linga si David. Naririnig ang boses pero hindi makita kung nasaan ang kalaban. Maya-maya pa naging payapa ang paligid. Tanda ng pag-alis ni Amboy. Muli, panghihinayang ang inabot ng binata. Aminado naman siya, nakabisado na ni Amboy ang pamamaraan. Nagbabakasakali lang siyang makatsamba. Kaso nga lang, wala siyang panama sa imlan. Nanghihinayang na tinahak ang daan pauwi. Natigil sa kalagitnaan nang mapansin ang presensya ng asong gubat. Nakatitig ito sa kanya. Dahan-dahang lumapit. Huminto ilang metro ang distansya. Nagkaharap din tayo ng mukaan. May tanong ako eh. Matagal ko nang gustong sabihin. Bakit hindi mo kalabanin ang imlan? Hindi mo sinasanto ang mga aswang pero pagdating kay Amboy, wala ka magawa. Tapatin mo nga ako. Magkakilala ba kayo ng halimaw na yon? Yumuko si David para pantayan ang tangkad ng aso. Wala itong sinagot, maliban na lamang sa makahulugang titig. Maya-maya pa naging agresibo. Yumuko si David para makaiwas. Tumalon ang aso at kumaripas ng takbo. Maya-maya pa maririnig ang sigawan ng mga tao. Pagtingin, mga tanod mula sa iba't ibang barangay. Kasama pa rin si Julio na kahit hirap na sa kondisyon, pinagpilitan pa rin ang paratang. Ang asong gubat ay pagmamay-ari ni David. Mag-ingat kayo dahil hindi lang aso ang meron. Isa rin siyang aswang. Magsikalat kayo. Ang iba pumunta sa bahay niya. Sunod-sunod na putukan ang maririnig. Akalain mong may naglalaban sa kalagitnaan ng gabi. Hindi muna umuwi ng bahay si David. Nagtungo sa kabilang bundok para magpalipas. Habang iniisip ang kaganapan ay nakabuo ng plano. Katulad ng inasahan, sinira ng mga tao ang bahay. Buntong hiningang tinitigan ang bawat sirang bahagi. Papalampasin na sana ni David ang dating usapin tungkol sa pamilya niya. Kaso nga lang muling nadagdagan sa ngayon. Hindi na balak pang magtimpi. Talagang gusto niya ng gulo ha? O sige, mas lalo nating paguluhin. Tignan natin kung makakayanan niyo ang gagawin ko.
Wika ni David habang tinitignan ang bayan sa ibaba ng bundok. Maya-maya pa bumaling sa daan kung saan nakatayo si Julio. Naalerto siya dahil kalmado ito. Bago makapagsalita, inunahan na ito. Kung nandito ka lang para magparatang, tapusin na lang natin sa labanan. May pasabi ka pang hindi kasali sa idwaan ng pamilya natin pero anong ginagawa mo? Ikaw pa ang nanguna sa panggugulo sa akin ngayon. Ano ba talagang balak mo? Tumingin muna sa paligid si Julio bago nagsalita. Nahihimigan ni David ang pag-iingat nito. Nagkaisa ang taong bayan na palayasin ka sa lugar. Muling lumala ang usap-usapan na isa ka sa aswang. Yan ang paniniwala ng karamihan. Ginawa ko ng makakaya ko pero hindi mapipigilan ang gusto nila. Baka umabot pa sa punto na patayin ka. Kaya umalis ka na. Bakit naman ako maniniwala sa iyo, Ber? Paano ko makakasigurado na hindi ito patibong? Hindi na kita matutulungan pagkatapos nito. Kaya umalis ka na, pakiusap. Nagmamadali sa paglisan si Julio matapos mapansin ang pag-akyat ng mga tao sa kabundukan. Siya naman, nagtago sa tabi. Pinapanood ang galaw ng lahat. Hindi pa rin nadala. Pinagtulungang gibain ang bahay. Sa kumpulan ng mga ito napako ang tingin ni David sa figura ni Amboy. Nakikiisa sa pangyayari. Pumabor dito ang sitwasyon dahil sa sabulag. Hindi siya mapapansin ng mga tao maliban na lang kay David. Sumusulyap ito sa kanya na nang aasar pa. Sumenya si David. Pinapasunod si Amboy. Nag-abang siya sa gubat pero hindi ito dumating. Hindi nagpakita sa kanya. Nang tumahimik ang paligid sa kalang umuwi ang binata, natulog pa rin sa tahanan kahit sira-sira. Sa kalagitnaan narinig ang ingay ng mga tanod. Rumoronda pa rin ang mga ito. At dahil wasak na ang bahay hindi nag-abalang suriin. Para sa kanila lumayas na si David. Gayunpaman, hindi magawang iwan ng gubat. Simula na kasi ng pananalasa ng asong gubat. Hindi ito ang kilala ni David. Ibang asong gubat. Mas marahas. Nang maglaon nag-unahan sa pagtakbo ng magsilabasan ang mga hayop. Bumangon na rin ang binata para malaman ang nangyayari. Nagawang itumba ang mga asong gubat dahil iilan sa mga tanod ay mga ngaso. Idagdag pa si Julio na asintado. Namayani ang katahimikan at inakala ng lahat na doon na magtatapos ang kaguluhan. Kaso nga lang pagdaan ng ilang sandali, kinilabutan sa alulong. Naging alerto si David dahil hindi ito tunog ng anumang hayop. Inihanda ang armas, gulok at ang orasyon. Susundan na sana ang pinanggagalingan nito. Kaso nga lang muli siyang napalingon ng magsigawan ang mga tao. May umaatake sa kanila. Kaso nga lang hindi mailarawan kung anong klaseng nilalang. Sunod-sunod ang pagtumba ng mga tanod. Hindi man sila direktang pinapatay, pero sapat na para mawalan ng malay. Si Julio ang natira na nanginginig sa kanilalagyan. Tahimik lamang si David. Nakikinig sa may hinang bakas sa hangin. Hindi naglaon na si Patang Halimaw. Dambuhalang asong gubat. Mas malaki kaysa sa kakilala. Maya-maya pa nagpalit ng anyo. Bumalik sa tunay na itsura. Dito na rin sumingit ang binata. O Amboy, yang ka na naman ha. Nagawa mo na namang magbalat kayo. Teka, magkakilala kayo, sandali. Huwag mo sabihing magkasabot kayong dalawa. Ginawa ko ang lahat para tulungan ka. Tapos kaibigan mo ang halimaw na to. O Julio, manahimik ka nga. Hindi ko yung kinakausap ko. Anak na, dumaldal ka pa kasi. Labis ang galit ni David. Tumakas na naman si Amboy. Kahit suyurin ang buong gubat, hindi na ito makikita pa. Si Julio ang napagbuntungan. Malamang magtatanong ako.
Ano ba ang koneksyon mo sa aswang na yon? Tignan mo ang ginawa niya sa mga kasama ko. Sumagot ka, David. Wala akong koneksyon sa halimaw na yon, maliban na lang sa pagiging magkaaway. Wala ding nagsabi na pumunta kayo rito sa gubat. Kaya ano man ang nangyari sa mga kasama mo, wala akong pakialam dun. Matapos magsalita, umalis na si David sa lugar. Lumipat sa ibang lugar para makaiwas sa taong bayan. Nagtungo siya sa malayong kabundukan, nagtayo ng barong-barong. Sa puntong ito, pinaglinang ang kakayahan sa larangan, araw-araw sa pagdedebosyon at pagdarasal. Binalikan ang aral na itinuro ng mga ninuno, mga lumang kasulatan na kailangang pagtuunan ng pansin upang mapagana ang bisa. Sa gabi, nag-aabang siya ng ligaw na hayop. Ito ang ginagawa katapat sa pagsasanay. Ilang panahon ang inabot ng paghahanda. Nang nasa kondisyon na ang katawan, naglakas loob na bumalik ng tahanan. Hindi na umasa pang may mararatnan sa bahay, tinupok na ito ng taong bayan. Lumipas na rin ang panahon, subalit nananatili sa paniniwala ng mga ito na siya ang kalaban. Nagmasid-masid, napag-alaman na tumutulong si Julio. Kaso nga lang, ano man ang sabihin ayaw bumitaw ng mga tao, hindi naniniwala kay Julio kahit pa ipagtanggol si David. Hindi siya pwedeng magpakita dahil iilan ang nasawi sa pananalakay ni Amboy nung gabi. Siya ang tinutukoy na salarin ng taong bayan. Nag-abang sa gubat. Nakiramdam ng bakas ni Amboy. Kaso imbis na ito ang mahanap, asong gubat ang natagpuan. Nakatitig sa kanya. May pinapaiwatig ang presensya kaso hindi maunawaan ng binata. Kinausap ito para linawin, subalit iba ang napapansin. Meron siyang mutya na tinatangan na pandakaking itim. Sa sandaling hinagod ang ulo ng asong gubat, biglang nakaramdam ng daloy ng enerhiya. Animoy kuryente na dumaan. Bago maintindihan ang nangyayari, tumalikod ang asong gubat. Sinundan kaso nalingat din. Naiwan siyang napapatanong. Gayunpaman, inisip na lamang na isa itong basbas mula sa nilalang. Lumipas sa mga araw na ubos ang pasensya ni David, kakahintay sa pagsulpot ni Amboy. Napilitan siyang bumaba ng bayan upang alamin ang balita. Mabuti na lamang nariyan si Julio na siyang tumulong. Ayon dito, sumabay sa paglaho ang aswang sa paglisan niya, kung kaya't mas lalong lumakas ang paniniwala ng mga tao na si David ang kalaban. Pagpasensyahan mo na kung kinakailangan kong kumontra sa'yo. Wala akong nagawa eh. Maraming nakabantay na tanod. Ayoko lang naisipin nila na may pakialam ako sa'yo. Yung mga aso ko, bakit nyo pinatay? Hindi naman mga aso mo ang dapat tamaan. Sinugod kami ng aswang. Malay ko bang nakasunod ang mga alaga mo? Aksidente ang nangyari kaya pasensya ka na. Hindi ko nga rin alam kung paanong nakaabot sa bakuran mo ang ganong sitwasyon eh. Sigurado ko, iniwan namin yon sa kalagitnaan ng gubat tapos naglakad papunta sa bahay mo. Nagdadalawang isip mang maniwala. Tumango na lamang si David. Pumuslit na pabalik ng kabundukan. Sa pagsapit ng gabi, hindi inasahan ang mangyayari. Nagtipon ang mga asong gubat. Sabay-sabay sa pag-alulong. Nakatitig sa iisang direksyon habang kumakalmot sa lupa. Nakatindig ang buntot. Nanlilisik ang mga mata. Masyadong agresibo na anumang oras ay susugod. Nakiramdam sa paligid. May napapansing presensya. Subalit wala namang magilap na anino. Maya-maya pa isa-isang tumilapon. Kapansin-pansin ang nilalang na parang itim na usok. Sobrang bilis ng galaw. Isa-isang nasawi ang mga asong gubat hanggang sa isa na lamang ang natira. Nanginginig sa takot pero sinusubukan pa ring lumaban.
Sinugod ang halimaw pero sa huli, napatay pa rin. Pagkatapos nito saka lang lumitaw ang nilalang. Hindi na rin nagtaka si David. Amboy! Sa wakas nagkita na uli tayo. Hayop ka. Mahabang panahon ako na nagtiis. Nagpakahirap kakahanap sa'yo eh. Huwag mo na akong takasan. Harapin mo na ako. Sinimulan kaagad ang orasyon. Susugod na sana sa direksyon nito, kaso nga lang nawala sa paningin. Paglingon ay sinalubong siya ng atake. Tumilapon man, nakaganti pa rin. Hindi nakaligtas ang reaksyon ng aswang. Dito napagtanto ang ginawa ng asong gubat sa tangan. Dinagdaga ng bisa para tapatan ang imlan. Aba! Hindi ko alam kung paanong naging makapangyarihan ang gamit mo. Sinong animalang nagbasbas dyan? Wika ni Amboy. Bumalik ito sa anyong tao. Hawak-hawak ang kamay na napuruhan. Maging si David nagulat sa resulta. Para bang kinain ng apoy ang kamay nito. Ni hindi niya napansin kung ano ang ginawa para magkaganon. Sa pagkakaalala kasi, si Amboy ang sumugod. Sabi ko naman sa'yo huwag kang magpakampante. Naganda lang ako ng bagong atake. Kinukutsa mo kasi ang orasyon na minana ko sa angka namin Nagulat ka ba sa pagsugod ko ngayon? Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Malay natin, ngayon lang yan. Ang sabihin mo natatakot ka. Patikim pa lang yan Kung alam ko lang na ganito ka pala matakot sana, noon pa hinigpitan ko na yung pakikipaglaban sa'yo. Naglabas ng papeles si David, hinarap sa kanyang bibig at nagsimulang magbitaw ng mga kataga. Walang laban si Amboy. Sa pag-iip niya ng dasal sumabay ang bisa ng tangan, dahilan para pansamantalang mabaldado ang katawan ng aswang. Dito bumuelo ang binata, hinataw ng gulok. Hindi tinigilan hanggat humihinga pa. Kaso nga lang, sa kalagitnaan nito nagawang bumawi ng nilalang. Tumilapon si David pero kaagad ding sumugod. Hindi magkamayaw ang kalaban. Sa halong puwersa ng mutya at orasyon, unti-unting humina. Maya-maya pa tuluyang nalagutan. Habol ni David ang hininga. Napasigaw sa tuwa nang makitang nakandusay na lamang si Amboy. Tinarak sa dibdib nito ang gulok. Bago magawa ang kasunod na hakbang, napansin ang asong gubat. Dali-dali itong nilapitan. Walang hanggan ang pasasalamat. Maraming salamat sa basbas mo. Tignan mo ang nangyari. Tinalo ko yung buwisit na ilang ulit nang humamak sa pamilya ko. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang ako yung pinagpepiestahan ngayon Maraming salamat kaibigan Haplosin sana ang ulo nito nang biglang umalis. Hindi maunawaan ni David ang nangyari. Para bang hindi nagustuhan ang ginawa niya. Nang makalayo ito, binalingan ng pansin ang katawan ni Amboy. Hindi nakabalik sa anyong tao. Hindi na rin alintana, naghukay at naglibing. Bilang pasasalamat sa asong gubat, nangaso si David. Nag-alay ng sariwang karne sa pamamagitan ng ritual. Inilatag ang bagong katay na baboy ramo. Ang dugo nito, binuhos sa panggatong sabay sindi. Habang lumalaki ang apoy, sumasambit ng orasyon si David. Layong iparating sa asong gubat ang pasasalamat. Kaso nga lang iba ang napansin. Iba ang bumalik na enerhiya. Gayunpaman, pinilit ng binata na unawain ang tugon ng nilalang na natiling positibo sa kabila ng pinapaiwatig nito. Pagkatapos ng lahat, niligpit ang kalat pero hindi nakaligtas sa taong bayan. Sinasabi ko na nga ba? Nadedemonyo na ang kabundukan dahil sa ritual na ginagawa mo. Mga kasama, ihanda niyo ang armas dahil papatayin natin ang aswang na ito. Magdasal ka na sa sinasamba mo.
pero hindi kanya matutulungan. Wika ni Tonyo. Naganda ang mga ito sa pagsalakay. Pumalibot. Maya-maya pa ay biglang sumugod. Kinalmahan ni David dahil ordinaryong tao lamang ang mga ito. Umilag siya. Lumaban ng patas. Kaso hindi maiwasan na tamaan ng patalim at bala. Hindi man nagtamo ng sugat, nasagad pa rin ang pasensya. Sinasabayan ito ng pang-uudyok ni Tonyo. Nang makabawi, pinatikim ang mga ito. Binugbog at siniguradong mapupuruhan sa mata. Isa pang panggugulo niyo sa akin. Hindi lang mata ang hugutin ko. Tigilan niyo ako kung ayaw niyong madamay ang pamilya niyo. Hindi ako nagbibiro Oy Tonyo, sabihan mong lahat ng mga kasama mo, hindi ako ang kalaban dito. Naunawaan mo ba? Natatarantang tumango si Tonyo. Hinugot na rin ni David ang daliri na mariing nakasundot sa mata nito. Nagmamadali sa pag-alis ng grupo. Nakainga ang binata nang mawala ang mga ito. Niligpit ang mga kagamitan sa ritual, pero biglang dumating si Julio. Ginulo ka ba ng taong bayan? Pasensya na, wala na ako maitulong Tanggal na ako sa serbisyo. Wala nang silbi ang tikas ko. Hindi na sila natatakot. Nakita ka ni Tonyo sa bahay di ko alam kung paano. Nagsumbong kaya pati ako pinag-initan na. Hindi may tago ni David ang awa nang makita itong bugbog sarado. Hindi na halos maimulat ang mga mata. Isinama niya ito sa bagong tirahan. Hindi na rin kasi makauwi sa sariling bahay dahil sa mga taong tinuring siyang kalaban. Dito na pag-usapan ng lahat. Nilinaw ni David na wala siyang kinalaman sa patayan sa lugar kahit ang nakaraang pangyayari. Mga panahon na buhay pa ang mga ninuno. Alam ko. Mga asong gubat talaga ang umaatake sa tao. Nagmukha lang aswang dahil sa kagat at kalmot. Sumabay din kasi ang usapin ng nilalang kaya napagkamalan Tapos yung lolo mo nakita pa sa gubat. Kaya siya ang napagbintangan. Pero matanong ko lang kasi, ano bang ginagawa niya ng 10 oras ng gabi sa gubat? May ritual na ginagawa si Lolo para sa kapayapaan ng gubat. Humingi siya ng proteksyon at gabay sa mga hindi nakikitang nilalang. Ilang ulit pa lang yun. Nagsisimula pa lang talaga kaso yung nakakita, iba kagad yung pagkakaintindi. Yung aswang, magkakilala kayo hindi ba? Anong ugnayan mo sa nilalang na yon? Si Amboy? Kalaban. Hindi ko nga alam bakit sa tuwing babalik siya, ako kagad ang pinupunterya. Dati pa kahit nung panahon ni Lolo at Tatay, sila rin ang binabalikan Pero wag kang mag-alala, patay na siya. Ano, patay na yung Amboy? Paano? Kanina habang papunta ako dito nakasalubong ko Hindi ako pwede magkamali. Nakisabay pa nga siya sa kumpulan ng mga tao Sigurado ko may binabalak na naman yon. Wika ni Julio. Naimigan ni David na totoo ang sinasabi nito. Teka, paano mo nalaman yung itsurang tao ni Amboy? Yung nagkaharap kasi tayo, parang hindi pa ganap na tao yung mukha niya. Pinagmamasdan kita nang hindi mo nalalaman. Nakita kong kausap mo siya Tinawag sa pangalan at siya nga ang nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang nakakapagtaka lang, nung papalapit pa siya, maamoy mo talaga ang samyo ng aswang. Pero nung tumapat, naglaho bigla. Teka, sandali nga, sigurado ko ba talaga? Kasi sigurado ako nakalaban ko siya, pinatay ko nga Ako pa nga yung naglibing. Kaya paano mo nasabing nakita mo? Baka naman talaga boy, pamalay natin, hindi mo talaga napatay. Aswang ang pinag-uusapan dito. Nilalang na hindi mahuhulaan ang kakayahan. O sige, pinatay mo siya. Nilibing mo siya. Paano kung meron siyang pamamaraan na takasan ng kamatayan? Napaisip ng malalim ang binata. Bago pa man mapagtanto, agaw eksena ang pag-alulong ng mga aso. Dali-daling sinilip, nagtatakbuhan ang mga asong gubat.
Nagmarcha patungo sa iisang direksyon habang patuloy sa pag-alulong. Sa galaw pa lang, masasabi ng may nakitang nais pagtulungan. Naalerto si David at Julio. Kagad niyang inabutan ng patalim si Julio. Hindi natanaw mula sa kinalalagyan ang mga asong gubat, subalit maririnig pa rin ang mga alulong. Nakapagtataka dahil ganun pa rin kalakas, na para bang nasa mismong harapan ng ingay. Maya-maya pa, may matulis na bagay na sumagi sa yero. Sobrang tinis at nakakarinde sa tenga. Sinunda ng angil. Dito napagtanto kung ano ang nangyayari. Pero bago pa man masuri ni David, bumalik ang grupo ng asong gubat. Sa direksyon ng bahay ang takbo. Huminto sa bakuran. Tumingala sa bubong. Lumakas ang alulong. Julio, dumapa ka. Nasa itaas ang aswang. Iwasan lang natin na badagit kung sakaling mabaklas ang bubong. Habang nakikinig sa takbo ng paligid, binuklat na ang papel. Nagsimula mag-usal ng dasal. Habang patuloy sa pagsambit, uminit ang tangan. Nararamdaman na rin ang presensya ng asong gubat. Hindi naglaon kumalabit si Julio sabay turo sa bubong. Bumakas ang kuko ng aswang. Samantalang sa dingding naman, dahan-dahan nagiba dahil sa paulit-ulit na pagbangga ng asong gubat. Makikita sa mga ito ang pagnanais na makaakyat ng bubong. Sa pagbaklas ng trapal, dito sinalubong ng taga ang kamay ng aswang. Lumabas si David. Nagdadalawang isip si Julio na sumunod. Sigurado ka ba sa gagawin mo? May mga asong gubat. Sila pa ang unang papatay sa atin kaysa sa aswang. Hindi yan, halika na. Bago pa makaganti yung aswang. Napilitan ito. Hindi sigurado si David pero nagulat na lang dahil para bang hindi sila nakikita ng mga asong gubat. Dumaan sila sa harapan pero ang tingin ng mga ito naroon lamang sa aswang. Buhay ka nga, Amboy. Ilang buhay bang meron ka para bumangon muli sa hukay? Pare, baka pwede mo muna akong tulungan. Bugbog sarado na ako eh. Siguradong mamamatay ako dito. Inilapat ni David ang papel ng orasyon sa kalapit na asong gubat. Matapos kargahan ng dasal, dinala si Julio sa ligtas na lugar. Sa sariling kilos, pati siya napapatanong kung paanong nangyari. Ginawa lang ang pumasok sa isipan, hindi inasahan na gagana. Isinantabi muna ang katanungan. Hinarap si Amboy na hindi makababa dahil sa nakapalibot na mga asong gubat. Tumayo ang binata sa gitna ng mga ito. O ano? Nasaan ang tapang mo? Asong gubat lang pala yung katapat mo eh. Nakakatawa ka naman. Sumagot sa pamamagitan ng angil. Sumusubok na tumakas, kaso bumabalik lang din sa bubong. Nauunawaan ni David ang kilos nito. Natatakot sa asong gubat pero iba ngayon. Takot na para bang ikakamatay niya kapag nakalmot ng hayop. Maya-maya pa napako ang tingin sa partikular na direksyon. Paglingon, lumabas ang kaibigan niyang asong gubat, ang nilalang na nagbasbas sa kanya. Lalong naging aktibo ang tangan sa paglapit nito. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Amboy. Doble ang takot na nararamdaman ng kalabang aswang. Pero pinili pa ring magtapang-tapangan. Ito pa mismo ang nagamon. Aba, ayos ka rin ah. Ang lakas ng lobong maggamon. Hindi ka nga umuubra sa mga asong gubat eh. Dito pa kaya sa mas makapangyarihan. Hoy Amboy, pwede ka namang magsabi kung susuko ka na. Hindi yung magtatapang-tapangan ka pa. Umangil ito bilang sagot. Maya-maya pa binuhos ang lakas. Lumaki ng bahagya ang katawan. Naging katakot-takot ang itsura. Tumabi ang mga asong gubat. Umabante naman ang kaibigan ni David. Habang pinapanood niya, hindi inasahan ang takbo ng pangyayari. Lumaki ang hubog ng asong gubat. Animoy ginto ang katawan.
nagniningning matapos sinaga ng buwan. 2 paa pa lang ang sumayad sa lupa. Sa madaling salita ay tumindig na ito. Hindi naglaon. Nagsimula ang tagisan sa pagitan ng dalawa. Dali-daling tumabi si David sa salpukan. Akalain mong mga higanting nagbabanggaan. Malakas ang tunog. Nakakabaliktad sikmura ang dulot na samyo. Nakakakilabot ang angil. Sa mga unang sandali pantay ang lakas. Umatake ang asong gubat. Umaatake din ang aswang. Nakakatama ang aso. Ganon din naman si Amboy. Subalit sa pagpapatuloy ng laban hindi umubra ang aswang. Ginawa itong laruan. Hinambalos, kinagat, binalian. Sa huli naghihingalong humandusay. Bumalik sa anyong tao. Wala pa ring kadaladala. Panay ang daldal. Naghahamon kahit nasa bingit ng kamatayan. Laban pa! Lumaban ka! Akala nyo siguro ito ang ikakamatay ko. Nagkakamali kayo. Muli akong mabubuhay. Kapag nangyari, isasabay kayo sa huk! Nanlaki ang mga matang nakatitig sa kawalan. Hindi na nakapagsalita ng pagpiestahan ng mga asong gubat. Hinubara ng balat. Pinunit ang bawat laman. Kahit buto, nagawang simutin. Walang naiwan kung hindi man siya ng dugo sa lupa. Pero sa napapansin ni David, hindi to kinain. Hinakot patungo sa iisang direksyon. Kuryosong sinundan. Dito natagpuan ang lugar kung saan makikita ang pamilyar na simbolo. Napalunok ng makilala. Ganitong-ganito ang paghahanda kapag nagriritual ang ninuno. Maliit na bato ang ginamit upang makabuo ng simbolo. Bawat bato ay pinahira ng sariwang dugo mula sa alay. May apoy sa harapan. Mga papel ng orasyon na nagkadikit-dikit sa tabi. Sulat kamay mismo ng yumao. Isa-isa sa paglapit ang mga asong gubat. Tinambak sa apoy ang nginat-ngat na laman ng aswang. Maya-maya pa napako ang tingin sa isa na parabang tao. Lumuhod. Pumikit. Bumuka ang mga bibig na animoy sumasambit ng orasyon. Naramdaman ni David ang kilabot ng ritual. Humalo rito ang samyo ni Amboy. Hindi may tago ang gulat ng marinig ang boses. Nagmamakaawa. Nakikiusap. Naglaho rin makalipas ng ilang sandali kasabay ng pag-apula ng apoy. Paglingon ng binata, nagulat pa dahil wala na ang mga asong gubat. Pagbalik ng tingin, nawala din ang isa. Hindi nakapagsalita ang binata. Naguguluhan at nahihiwagaan sa pangyayari. Saan man tumingin, hindi na mahagilap. Gayunpaman napansin ni David ang pag-uumapaw ng lakas ng mutya. Sa isip niya, nagdulot ito ng karagdagang bisa. Pagkatapos ng kaganapang iyon, araw at gabi na nag-intay si David. Ilang ulit pang sinuyod ang gubat at kabundukan. Ilang beses nagritual para tawagin ang mga asong gubat. Subalit kahit isa sa mga ito ay hindi na nagpakita. Samot-saring kaisipan ang gumulo. Hindi pinatulog kakaisip kung nasaan ang mga ito. Bumalik sa lugar na pinagritwalan ng asong gubat. Laking gulat dahil nagbago ang paligid. Naging madamo at wala na ang mga simbolo. At lalong wala na ang kakaibang presensya. Kahit sandali lang magpakita kayo, gusto ko maliwanagan sa nangyayari. Ako lang tong nag-iisip na magkakilala tayo pero ang totoo, hindi ko naman kayo lubusang kilala eh. Sa pagkakalam ko, lumilitaw ka kapag may sumusugod sa akin. Ilang ulit mong pinatunayan nakakampi kita. Pero bakit wala ka ngayon? Pakiusap naman oh, kahit sandali lang. Bagsak ang mga balikat na sumandal sa puno. Magdamag sa gubat, kaso walang napala. Napilitan ding umalis sa lugar dahil naroon pa rin ang galit ng taong bayan.
Hindi nadala si Tonyo. Matapos gumaling sa pambubugbog ni David, pinalala pa ang usapan. Kahit kabataan natatakot kapag naririnig ang pangalan ng binata. Ilang ulit din siyang sinundan saan mang bundok lumipat. At upang matigil ang gulo, siya na mismo ang kusang lumisan. Nagpakalayo-layo kung saan hindi na maaabutan. Sa sandaling nawala sa lugar si David, nanatili pa rin ang paniniwala na siya ang aswang na minsang gumambala sa taong bayan. Hindi ito nabura sa paglipas ng panahon. Kapag naririnig ang pangalang David, unang iisipin ay aswang. Ang batang aswang na pinuno ng mga asong gubat. Walang katuturan, pero sa mga taong baliko ang paniniwala, ito ang pinanghawakan nila, si David, bilang pinuno ng mga asong gubat.